Ang pelikulang ito ay hango sa totoong kwento. Noong 1939, ang Poland ay nasakop ng dalawang superpowers. Sinakop ng Nazi ang kanluran, habang kinuha ng Soviet Union ang silangan. Sa panahon ng kaguluhang ito, isang batang opisyal na nagngangalang Janusz ang inaresto ng mga sundalong Soviet at maling inakusahan ng pag-eespiya. Ang paratang ay isang setup para itapon siya sa bilangguan. Nang tumanggi siyang pirmahan ang ulat ng interogasyon, pinilit nila ang kanyang asawa na magbigay ng maling pahayag. Ang kanyang pakikipaglaban para sa kalayaan ay nagsisimula pa lamang. Pagkalipas ng mga buwan, ipinadala si Janusz sa isang prison camp sa gitna ng Siberia. Ang bilangguan ay itinayo malayo sa anumang pamayanan. Binalaan ng hepe ang mga preso na bagamat walang pader o electric fence, ang pagtakas ay nangangahulugan ng kamatayan dahil sa brutal na panahon o sa mahirap na lupain. Kahit na may makarating sa isang nayon, maaaring patayin sila ng mga lokal dahil sa pabuya ng gobyerno. Mahirap ang pagkain, at maraming bilanggo ang nabubulag sa gabi dahil sa malnutrisyon. Ang isang piraso ng tinapay ay mahalaga. Sa kabila ng panganib, ibinahagi pa rin ni Janusz ang kanyang pagkain, na umani ng batikos mula sa isa pang preso na inaakalang masyado siyang nagtitiwala. Sa kanyang unang gabi, nakilala ni Janusz si Kubarev, isang kapwa bilanggo na nakakulong sa hindi malinaw na mga dahilan. Ginagamit ng mga Sobyet ang kampo para sa sapilitang pagtatrabaho. Ipinaliwanag ni Kubarev na maraming mga bilanggo ang mga delikadong kriminal, madali itong makita sa pamamagitan ng kanilang makakapal na tato. Ang pag-iwas sa pakikipag-away sa kanila ay maituturing na isang kaligtasan. Возьми пальто. Бабушка вязала, что ли? Kinaumagahan, ang mga bilanggo ay pinilit na magputol ng kahoy sa kagubatan. Tumingin si Janusz sa tuktok ng burol at inisip kung ano ang nasa kabila. Ang pagnanasa ng pagtakas ay nagsimulang lumaki. Nang gabing iyon, nagpahinga ang mga preso sa kwartel. Ang iba ay nag-ayos ng sapatos, ang iba ay nag-drawing o nagkwento. Si Janusz ay nagtatrabaho upang alisin ang mga kuto sa kanyang scarf hanggang sa ipinakita sa kanya ni Kubarev ang isang trick na ibinaon ng scarf sa snow upang patayin ang mga peste. Nang maglaon, sa gitna ng lamig, nagbahagi si Kubarev ng isang lihim. Nakahanap na siya ng posibleng paraan ng pagtakas. Si Janusz ay nakinig ng mabuti ngunit nagtanong kung saan sila pupunta dahil ang nakapalibot na teritoryo ay kontrolado ng kaaway. Sinabi ni Kubarev na ang tanging pagkakataon nila ay tumawid sa Mongolia. Ang paglalakbay ay halos 1,000 milya, kasama ang Baikal Lake bilang pangunahing pahingahan. Upang makapaglakbay ng ganoon kalayo, kailangan nila ng mga supply. Nagplano silang makipagpalitan ng pagkain at gamit. Sumang-ayon si Janusz at naisip ang mag-imbita ng ilang pinagkakatiwalaang bilanggo. Si Kubarev ay nagsimulang makipagpalitan ng tahimik, nangongolekta ng tinapay at iba pang mahahalagang gamit ng paisa-isa. Lumipas ang oras, at isang umaga, biglang bumagsak ang yelo habang naghahanda ang mga bilanggo sa pagputol ng mga puno. Marami ang nanigas hanggang mamatay. Sa halip na bumalik sa kampo, inutusan ng mga bantay ang lahat na humiga sa nyebe. Si Smith, isang kapwa bilanggo, ay sumalungat sa utos. Iginiit niya na tumungo sila sa kagubatan upang maghanap ng masisilungan. Noong una, pinagbantaan siya ng mga bantay na babarilin siya dahil sa pagsuway, ngunit tumanggi siyang sumuko. Sa pagharap sa tiyak na kamatayan sa matinding lamig, sinunod nila ang kanyang payo. Sa loob ng kagubatan, mabilis na nagtayo ng silungan si Janusz mula sa mga sanga ng puno. Doon, nakilala niya ang ilang tao na sa kalaunan ay sasama sa kanyang pagtakas. Nakaligtas sila sa bagyo, ngunit si Smith at ang iba pa ay inatasan ng mas mabibigat na trabaho sa mga minahan. Ang trabaho ay mapanganib at nakakapagod. Ang mga guho at nakakalasong hangin ay pumatay ng marami. Dahil sa kakulangan ng oxygen, nag-hallucinate si Janusz hanggang sa hinila siya ni Smith pabalik sa kamalayan. Sa isang half-dazed state, si Janusz ay nagsalita tungkol sa kanyang planong pagtakas. Nagbabala si Smith na imposible at binalaan siya na huwag magtiwala kay Kubarev, na may reputasyon sa pagsisinungaling sa mga bagong bilanggo. Gayunpaman, idinagdag ni Smith na kung makakahanap si Janusz ng isang tunay na paraan, sasali siya, dahil sa kalaunan ay mamamatay sila sa pagtatrabaho sa minahan. Isa pang bagyo ang tumama pagkaraan ng ilang linggo. Sinabi ni Janusz kay Kubarev na kailangan nilang tumakas sa gabing iyon dahil itatago ng blizzard ang kanilang mga bakas. Nakaramdam siya ng tiwala na maaari silang manghuli ng pagkain sa paglalakbay. Ngunit napatunayang tama ang mga pagdududa ni Smith. Inamin ni Kubarev na hindi niya kailanman inisip ang isang seryosong pagtakas, ngunit pumayag siya na ipakilala sila sa isang taong nakakaalam ng isang lihim na ruta palabas ng kampo. Bago umalis, ang grupo ni Janusz ay nagtipon ng mga probisyon sa pamamagitan ng pakikipagpalitan. Sa huling sandali, isang miyembro ang nagkasakit dahil sa malnutrisyon at halos nawalan ng paningin sa buong gabi. Ang kanilang plano ay natuklasan ng isang brutal na preso na nagngangalang Volka, na sa hindi inaasahang pagkakataon ay gustong sumali. Sinabi niya na ang kanyang buhay ay nasa panganib dahil sa mga utang sa pagsusugal. Pinayagan naman ito ni Janusz basta magdala lang si Volka ng sarili niyang mga gamit. Nang magsimulang masira ang generator ng bilangguan, sinimulan nila ang kanilang hakbang. Naglabas ang mga bantay ng mga track ang dog, ngunit nabura ng bagyo ang amoy. Ang pagtakas sa kampo ay napatunayang mas madali kaysa sa inaasahan, ngunit ang pamumuhay sa kagubatan ay mas mahirap.
Pinutol ng mabangis na hangin ang visibility, at ang lamig ay nagbabanta na mag-freeze ang kanilang mga baga. Gumawa si Janos ng simpleng maskara mula sa balat ng puno upang patuloy na makalanghap sa nagyayelong hangin. Pagkatapos ng humigit kumulang 30 milya ng mahirap na paglalakbay, huminto ang grupo upang magpahinga. Ang hangganan ng Mongolia ay mga 1,000 milya pa ang layo, kaya halos hindi pa nagsisimula ang kanilang paglalakbay. Sinabi ni Janos sa lahat na pagsamahin ang kanilang mga gamit. Walang sino man ang maaaring magtabi ng pagkain para sa kanilang sarili. Sinunod nila ang kanyang pangunguna dahil siya lamang ang may kasanayan sa pagnanavigate. Ang kanyang karanasan sa militar at kagubatan ay nagbigay sa kanya ng pinakamagandang posibilidad na panatilihin silang buhay. Si Volka, na humanga sa pakiramdam ng direksyon ni Janos, ay nag-alok na kumilos bilang kanyang bodyguard. Kapag namatay si Janos, mawawalan sila ng direksyon. Ang kanilang mga supply ay tatagal lamang ng 1 linggo. Pagkatapos nito, kailangan nilang umasa sa kung ano ang mahahanap nila sa kagubatan. Sa malamig na klima, ang maliliit na isda lang ang kanilang tanging mapagkukunan ng pagkain. Nang hapong iyon, naghanap ang grupo sa kagubatan para sa tuyong kahoy. Sa panahon ng pagsisikap, si Kazep, na ang mahinang paningin ay lumala sa gabi, ay nawala. Naghiwa-hiwalay sina Janos at ang iba pa para maghanap, ngunit dahil sa dilim at makapal na mga puno ay naging imposible ang paghahanap sa kanya. Habang bumababa ang temperatura, nagsimulang mag-hallucinate si Kazep, iniisip na may umaakay sa kanya pabalik sa kampo. Malapit na ang apoy, ngunit napaupo siya dahil sa panghihina at hindi na muling nagising. Ang kanyang kamatayan ay yumanig sa grupo. Binasag ni Volka ang katahimikan sa isang malungkot na pananalita na hindi na nila kailangang hatiin ang kanilang pagkain sa 7. 2 linggong paglalakad ang naglabas sa kanila mula sa nalalatagan ng nyebe na kagubatan, ngunit ang gutom ay dumating. Sinabi pa ni Volka na kapag may namatay, kakainin niya ang katawan. Kinabukasan, habang nagpapahinga, nakarinig sila ng kakaibang ingay. Kasunod ng tunog, nakakita sila ng mga lobo na kumakain ng usa. Dahil sa gutom, pinalayas nila ang mga lobo at walang pag-aalinlangan na kinain ang bangkay. Kinaumagahan, mag-isang umalis si Janos para hanapin ang Baikal Lake, alam niyang masyadong mahina ang kanyang mga kasama para maglakbay. Pagkaraan ng 3 araw, narating niya ang lawa, at bumalik siya sa kanyang mga kasama upang magpatuloy. Ang kanyang pagsisikap ay nagpanatili sa grupo na mabuhay, at nakita ni Smith sa kanya ang isang tunay na pinuno. Makalipas ang mga araw, habang papalapit ang grupo sa lawa, napansin nilang may sumusunod sa kanila. Natakot si Smith na baka iulat sila ng isang lokal, kaya sumenya si Janos na manatiling malapit ang lahat. Babae pala ang estranghero. Sinabi niya na siya ay mula sa Poland, tumakas sa hukbong Sobyet tulad ni Janos at ilang iba pa. Isinaalang-alang ni Janos na payagan siyang sumama, ngunit sinalungat ni Smith at Volka ang ideya, nag-aalala na magiging pabigat siya. Kahit na tinalikuran na siya ng mga ito, nanatili siyang tahimik sa likod ng grupo. Sa mga sumunod na araw ng marcha, isang kislap ng pag-asa ang dumating. Natagpuan nila ang isang usa na lumubog sa putikan at nakakuha ng sapat na karne para sa ilang araw. Dahil sa sagana sa pagkain, naawa ang isa sa mga lalaki at niyaya ang babae na sumama sa kanila. Kinaumagahan, malapit sa lawa, ang lahat ay naglaan ng oras upang maghugas at mag-ahit. Gusto nilang magmukhang malinis para hindi sila mapagkamalang mga takas o bandido ng mga estranghero. Nagpakilala ang babae bilang si Irina at hindi nagtagal ay naging malapit sa grupo. Ang kanyang palakaibigang ugali ay nagpalambot sa puso ng karamihan, bagaman nanatiling maingat si Smith. Upang makuha ang kanilang tiwala, ibinahagi ni Irina ang kanyang nakaraan. Sinabi niya na pinatay ng mga sundalong Sobyet ang kanyang mga magulang at nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtatago sa dayami. Nang maglaon, siya ay banihag at pinilit na anakan. Nagsalita siya ng may luha sa kanyang mga mata, ngunit nag-aalinlangan si Smith sa kanyang kwento. Sa paligid ng Baikal Lake ay may isang maliit na nayon. Sumang-ayon ang grupo na iwasan ito, sa takot na matuklasan, ngunit hindi sumang-ayon si Volka at humiwalay. Nag-aalala si Janos at ang iba pa na baka magdala siya ng panganib sa kanila. Bumalik siya na may dugo sa kanyang damit, na ikinaalarma nila, ngunit ang dugo ay nagmula sa isang bantay na aso na pinatay niya para sa karne. Nang gabing iyon, nagsiwalat pa si Irina. Ang kanyang mga magulang ay umalis sa Poland patungo sa Soviet Union upang sumali sa kilusang komunista, ngunit inakusahan sila ng mga opisyal ng pag-eespiya at inaresto sila. Siya at ang kanyang nakababatang kapatid ay ipinadala sa isang ampunan kung saan sila ay itinuring na parang mga hayop. Doon namatay ang kanyang kapatid, dahilan para tumakas siya. Napakalawak ng Baikal Lake kaya umabot ng ilang araw ang pagtawid sa paligid nito. Inatake sila ng mga pulutong ng lamok at tinanong pa nila ang mga taga-nayon kung paano titiisin ang mga insekto. Sa kabila ng bawat hamon, sumulong sila. Mahigit 1 buwan ang lumipas. Hanggang ngayon, bihirang magsalita ang grupo ni Janos tungkol sa kanilang mga nakaraan, ngunit ang presensya ni Irina ay nagpabago sa mod. Maging si Smith, na minsang walang tiwala sa kanya, ay nagsimulang tratuhin siyang parang anak. Pagkalipas ng 2 linggo, nakarating sila sa hangganan. Ang mga bantay ay nagpapatrolya sa araw, kaya't naghintay sila ng gabi upang makatawid. Pinili ni Volka na manatili sa loob ng teritoryo ng Sobyet. Sa simula, siya ay tumakas para lamang makatakas sa mga utang sa pagsusugal, naghahanap ng ibang bilangguan sa halip na kalayaan.
Sa kabila ng kanyang motibo, tinupad niya ang kanyang salita at pinrotektahan si Janusz hanggang sa hangganan. Si Janusz at ang iba pa ay nagpatuloy, umaasa na manirahan sa mga taong Mongolian. Nagbago ang kanilang mga plano nang makakita sila ng isang gusaling may marka ng emblem ng Partidong Komunista. Nakipag-alyansa pala ang Mongolia sa Soviet Union kaya hindi naligtas dito. Noong una, nag-alinlangan sila, ngunit pagkatapos ay natuklasan nila ang isang lumang templo na puno ng mga bungo na ebidensya ng pagpatay sa mga monghe. Kinumpirma ng site ang alyansa at tinapos ang kanilang pag-asa na makahanap ng kanlungan sa Mongolia. Nahaharap sila ngayon sa isang bagong desisyon. Ang China ay nasa pinakamalapit, ngunit sinakop ito ng mga puwersang Hapones. Iminungkahi ni Janusz ang ibang ruta, ang paglalakbay sa India, isang paglalakbay na humigit kumulang 3,500 milya sa buong Himalayas. Makalipas ang ilang araw, nakatagpo sila ng mga taga-nayon. Natakot si Smith na mahuli, ngunit hinimok sila ni Janusz na kumalma at sinabi sa lahat na kumilos tulad ng mga ordinaryong manlalakbay. Nagulat ang mga taga-nayon nang malaman nilang nilalakad nila ang Tibet. Ang isa ay bumalik na may dalang isang bag ng tubig, isang pagkilos ng kabaitan. Ang dahilan para sa regalo ay naging malinaw sa kabila ng susunod na burol. Isang walang laman na kapatagan ang nakaunat hanggang sa abot tanaw na walang lilim at walang tigil na araw. Ang pagkain ay limitado sa mga butiki sa disyerto, at ang tubig mula sa mga taga-nayon ang tanging supply nila. Dahil walang ilog, mahaharap sila sa matinding dehydration. Lumipas ang mga araw na walang natitira kundi ang kanilang pag-asa. Ang kumikinang na mga ilusyon ay mukhang totoo, at si Smith ay nagmungkahi na sundan ang mga ito. Si Janusz ay unang nag-alinlangan sa malayong mga hugis, pagkatapos ay narinig ang mga ibon, isang tunay na tanda ng tubig. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lumang balon. Dumagsa ang kaginhawahan sa grupo. Gusto ng ilan na manatili at maghintay ng tulong, ngunit iginiit ni Janusz na patuloy silang lumakad. Alam niyang ang paghinto ng masyadong matagal ay makakaubos lamang ng kanilang lakas. Kinaumagahan, pinunan nila ang bawat lalagyan at iniwan ang balon at nagbabad sa tubig, umaasa na ang basang damit ay makatutulong sa kanila na tiisin ang init. Ang kanilang supply ay tumagal lamang ng maikling panahon bago dumating ang isang sandstorm. Pagkaraan ng maraming milya, lumala ang kanilang kalagayan dahil sa pagkauhaw at matinding malnutrisyon. Si Irina ang higit na nagdusa. Noong una, akala nila ay nahimatay siya dahil sa pagod, ngunit ang kanyang namamaga na mga paa ay nagpapahiwatig ng sunstroke. Nang magising siya, sinubukan niyang itago ang kanyang kahinaan. Nang sumunod na araw, halos hindi na siya makagalaw. Binuhat siya ni Foss, umaasang makakatulong ang pahinga, ngunit unti-unting humina ang kanyang paghinga hanggang sa siya ay namatay. Nagdalamhati si Smith, ngunit wala silang oras para tumigil. Dahil halos wala nang natitirang tubig, nakaligtas sila sa pamamagitan ng pagsipsip ng basang tela. Ang mga araw ng walang katapusang paglalakad ay nag-iwan sa kanilang mga paa ng paltos. Pagkatapos, si Thomas, ang tagaluto na nagpapakain sa kanila, ay bumagsak sa kanyang kamatayan. Walang nakakaalam kung gaano na sila katagal tumatawid sa disyerto nang sa wakas ay marating nila ang dulo nito. Si Smith, na malapit nang bumagsak, ay nakiusap kay Janusz na iwan siya upang mamatay, na sinasabing siya ay matanda na. Tumanggi si Janusz at kinaladkad siya pasulong. Kinaumagahan, halos hindi na sila makatayo ng may ahas na napadpad sa kanilang landas. Kung saan may wildlife, siguradong mayroong tubig. Sinundan ni Zoran ang ahas at nakakita ng bukal. Inubos nila ang maliit na tubig at naghanap ng makakain. Ang mga makamandag na mga ahas ay nasa lahat ng dako, at ang pagkain sa kanila ay mapanganib, ngunit dahil sa gutom ay wala silang pagpipilian. Noong gabing iyon, muling hinimok ni Smith si Janusz na iwan siya. Tumanggi si Janusz at inihayag ang kanyang dahilan para mabuhay. Gusto niyang bumalik sa kanyang asawa. Kahit na minsan ay pinagtaksilan siya nito, naniniwala siyang napilitan lang siya. Ibinahagi niya ito para bigyan si Smith ng dahilan para patuloy na mabuhay. Dahil sa inspirasyon, nabawi ni Smith ang kanyang kalooban na magpatuloy. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanilang paglalakbay ay nasa likuran nila. Nakarating sila sa Tibet at sinalubong sila ng mga taga-nayon. Pumasok na ang taglamig, at pinayuhan sila ng mga elder na maghintay hanggang tagsibol bago tumawid sa India. Si Janusz at ang kanyang mga kasama ay nagmula sa iba't ibang bansa. Pinili ni Smith, na isang Amerikano, ang sandaling ito na humiwalay dahil may malapit dito na base militar ng US. Hindi pinansin ang payo ng matatanda, si Janusz ay naglakbay kinaumagahan sa gitna ng bagyo patungo sa India. Sumunod naman ang dalawa niyang natitirang kasama. Umakyat sila sa Himalayas at tumawid sa hangganan. Sa India, malugod silang tinanggap, higit pa kaysa sa Tibet. Si Janusz ay pinarangalan bilang isang bayani. Lumipas ang mga dekada bago nakalaya ang Poland sa pamumuno ng komunista. Noong 1989 lamang sa wakas ay umuwi si Janusz upang muling makasama ang kanyang asawa.
Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.